pinaka-challenging na pagbabago sa pagharap sa mga live audiences and judges? Anyone can answer. Let's start with GN. Ako naman po, besides content creating din naman po talaga, I grew up competing outside. I grew up representing the Philippines in different countries. And so, I think I'm somehow experienced in performing with live audience. But I think siguro po yung challenge for this one is to be actually connected with our duo, especially we're working as a pair. Hindi lang naman po kami sasayaw as solo. I couldn't just think about myself. I have to think about the both of us. So I think yun lang din po talaga yung challenge is how do we uplift each other on the dance floor and also with the cameras around us. So yun po. I think for me, content creating, it's kind of easy to do it alone in your room. Kasi kontrolado mo yung time, yung pacing, and you can always do resets. Take 2, take 3, take 4. But here, dancing in front of a live audience, live judges, in front of the choreographers, meron siyang pressure. Kasi competition, one take lang yun. One chance, first run, best run. But I'm no brainer to naman. No brainer to. I'm no stranger to dancing in front of a live audience because I kind of train in a competitive setting with my team. And yun, it's like no stranger to me naman. I think it's just the pressure of doing it once. The best. First time, best time with a duo. Unlike training with a team, you can practice throughout and throughout for as long as you can. Here, my challenge is new genres, new props. So I think, yeah, it's doing it the first time, the best time. It's the biggest challenge for me. Hello po to everyone. For me naman po, I think there's a lot of challenges dito. First of all, yung hindi na kasi talaga ako sanay sumayaw in front of a lot of people. Kasi nakikita naman po kami like on TikTok lang. And yeah, as Josh said, like pwedeng mag-retake, like kahit ilang beses mo 10 or 50 times, you can do it and mapaperfect mo siya. Pero dito, sobrang like isang beses lang talaga. So kahit merong magkamali or like wardrobe malfunction, wala ka nang magagawa. That's it. And also, yung pressure ko rin is like to connect with the celebrity dance stars kasi nga, yun nga, ang nakakakonect ko lang talaga is my twin sister. We've been together like bata pa lang, hindi pa kami naghiwalay. This is the first show na hindi kami magkasama. So, sobrang laking adjustment sa akin yung makapartner ng ibang tao. And hindi rin kasi talaga ako yung parang, yung very, what do you call this? Hindi ako yung tao na maraming friends kasi like, very nonchalant. Okay, introvert, yes po. Very introvert ako kasi I'm a overthinker. Yung kung baka may sasabihin sa akin, gano'n. So, yung connection para sa akin, medyo naging mahirap siya. And yun nga, kasi yung show na to, there's daming nangyayari. Like, yung iba't ibang challenge talaga. Of course, pati yung genres ng sayaw, which we're not used to. Kailangan mo talagang tanggapin and like, i-face yung challenge na yun. So, yeah. Thank you po. Hello, 안녕하세요. 네. 네, 안녕하세요. Okay, so una po, para sa akin po, since I started this dance show, iba po yung pressure sa akin kasi kilala na po ako dito sa Pinas as a dancer. And syempre, ang tingin nila sa akin, kaya ko lahat. Pero sa totoo lang po, yung language pa lang yun yung talagang challenge, communicating with all the Filipino staff, mga judges, even like actually yung sinasabi ko po, hindi 100% talagang expressive, yung feeling ko, hindi talaga yun yung totoong gusto ko sabihin. Guess nyo ba? Yung parang,
Gusto ko sabihin lang itong 100% pero actually, ang na-deliver ko is 70% lang pala. Parang yun yung nangyayari sa akin. So language barrier is number 1. Second one is, hindi talaga ako perfect na dancer pero ang tingin nila sa akin, kaya ni Das yun. So ako naman parang, okay ka, sige kaya ko. Ganyan ang nangyayari. So iba po yung pressure sa akin pero at the same time, super na-enjoy ko yung challenge na to and also the what do you call it, the connection with the partners and then even yung mga judges whenever they comment talagang hindi yung parang same sila ang galing-galing nyo, ang husay nyo, hindi lang yun. Parang yung comment ko talaga galing sa puso. Yun yung nararamdaman ko sa kanila. Kaya super na-appreciate ko din sa kanila. Pero at the same time, minsan hindi ko rin nakikets yung mga comment nila. Kasi Korean ako. Minsan hindi ko marinig masyado. Pero again, ako po mag-adjust kasi nasa Pinas pa ako. Yun ako. Ako naman po, sobrang challenge po sa akin kasi alam niyo naman po na singer po talaga ako. Ay, joke lang po. Yun po, nagpapasalamat po ako sa mga boss natin dahil napasama po ako dito sa Stars on the Floor. Kasi showcase ko na naman po yung talent ko dahil sobrang na-miss ko pong sumayaw. Yun, siguro yung challenge po talaga sa akin na hindi ko makakalimutan yung mga genre na binibigay po sa amin. Dahil sanay po ako sa hip-hop na simula bata pa lang ako, sumasayaw na ako. Pero dito sa Stars on the Floor, kala ko okay na yun na dancer ako, nakakapag-breakdance ako. Pero nagulat po talaga kami lahat sa mga genre na binibigay po sa amin. Na sabi ko, ito yung pinakamahirap na experience ko dahil basta iba-iba po kasing genre yung binibigay sa amin na hindi po ako sanay. Hindi po sanay yung katawan ko sa ganun. So, yung mga jazz, yung mga paso doble, as in, kala nila parang relax lang sa akin or kayang-kaya ko. Pero pag umuwi ako sa bahay, nag-walling talaga ako. Kaya talagang hindi ko po. Pero seryoso po, talagang nahihirapan po ako. Pero dahil na-inspire din po ako sa mga kasama ko, sa mga idol natin na nandito lahat, na kung kaya nila, kumbaga kaya ko rin, talagang magpa-practice lang talaga ng maigi, bibigyan mo talaga ng oras. At yun, napapasalamat din po ako dahil nakasama ko na si Rojo dito sa show. Kasi sobrang idol ko po kasi talaga siya at na-inspire po talaga ako sa kanya na sabi ko sana yung sinasayawan ni Rojo nung nanonood ako sa TV, sana ganun din yung ma-experience ko. Na dati pinapangarap ko maging backup dancer ng mga artista pero binigay sa akin ni Lord na mapasama ako dito at talagang yung mata ng mga tao na nasa amin dalawa lang nung katandem mo. So nagpapasalamat po ako sa blessings na binigay po sa akin at pag-iigihan po namin lahat para mas maka-inspire pa po ng mga tao. Yun lang po. Maraming salamat. Wow. To hear those words, talagang aabangan talaga ito ng mga kapuso. And my last question, anyone who can answer sa mga digital stars. May surprise ba na pwede niyong itis na abangan ng mga fans and viewers? Siguro pa yung dance-off namin talagang sobrang tindi. Talagang matindi po talaga yung dance-off na mangyayari. As in, kahit yung cameraman napapaiwas na sa mga tambingan or sa mga kung ano-anong ginagawa namin. Ayun ang abangan po nila kasi yung mga nasanay po yung mga tao like sa celebrity sa amin na sumasayaw lang sa TikTok or sa TV. Pero dito, ibang individual siya nung pagka-dance-off na. Talagang yung mga kahit kami sa sarili namin na hindi namin kaya, na ilalabas namin dun. Nagkakanda pilay-pilay na po kami para lang manalo dito. Meron din po ako yung hindi lang, kasi usually po pag wala Sundays, ganun, like stage na ipapakita. Kami po, meron po kami mga behind the scene na ipapakita din sa Stars on the Floor. So mga iyak-iyak, biglang mental break, biglang umalis na lang sa practice area, may mga ganyan po kami na eksena. So, ano nga ba nga? Hindi ko sinasabi ikaw.
Sige, I'll give you one better. Siyempre, we have our digital stars, we have our celebrity dance stars, we have our dance authority, and you have me as your host. Dito sa show na to, for the very first time, we're not limited to our roles. So yun ang abangan nyo. What do I mean by that? You have to watch out. You better not play. Yes, congratulations po. Thank you, Sir Jacob. The floor is yours.